Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinalaga mo ang unang pag-aani ng iyong mga apostol sa pagdanak ng dugo ni Santiago. Ipagkaloob mong tumibay ang iyong sambayanan sa kanyang pagpapahayag ng pananampalataya at lubusang pagkakamit ng pagdalangin niyang puspusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak. Kumbaga, sa sisidlan ng palayok lamang upang ipakilala ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi sa amin. Ginigipit kami sa kabilang ngunit di nagagapi. Kung minsay nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawala ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawalan ng kaibigan. Nabubuwal, ngunit di tuluyang nailulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng katawan ko'y nahayag ang kanyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan, alang-alang kay Kristo, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Ano pat, habang ako ay dahan-dahang namamatay, nagkakaroon naman ako
ng buhay na walang hanggan. Sinasabi sa kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya. Nagsasalita rin ako sapagkat ako'y may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus, ang siya ring bubuhay sa akin kasama niya at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakatatanggap na mga kaloob ng Diyos, lalo naming dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyaring kasaysay ay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikid. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa, kaya naman kami ngayon, kagalakay di kasawa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Kung paanong inuulan, yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid, nagtatanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasayat natutuwa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Tatayo po ang lahat. Hinirang tayo ni Kristo upang mamuhang totoo bilang mabubuting tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana'y ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo
sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking Ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Alam ninyo na ang pinuno ng mga hintil ay nagahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod at ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo tulad ng anak ng tao na naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 25 at ngayon ay kapistahan ni Apostol Santiago. Isa sa 12 alagad ng Panginoon at sinasabing si Apostol Santiago ang pinakauna sa mga apostol na ipinapatay ng hari noong panahong iyon dahil sa kanyang pananampalataya o dahil sa pagpapahayag ng mabuting balita. At nawa sa kanyang katapangan sa pagsasabuhay ng pananampalataya, atin din pong unawain ng mabuti. Dahil kung kulang ang ating pangunawa, hindi rin naman magiging matibay ang ating pong pananampalataya na siyang pinagdidiinan sa ating mga pagbasa ngayon. Pero bago po, iyan ay atin munang balikan ng ilan sa mga mensahe ng ating Panginoong Jesucristo na dapat natin tandaan para nang sa ganon ay mas kumapit tayo sa ating pananampalataya ng may paninindigan. Nung Lunes, sa pagharap ni Kristo sa mga taong patuloy na humihingi sa Kanya ng palatandaan, kahit nandiyan na yung palatandaan, marami pa rin ang ayaw siyang tanggapin. Kaya't sinabi ni Kristo, "Lahing masama at di tapat sa Diyos." Kaya minsan, parang andyan na mismo, kitang-kita na, nasa harap mo na, pero sadyang pinipili mong hindi kilalanin ang katotohanan. Nandyan na, kitang-kita mo na, at nandyan, kaharap na nila si Kristo, pero patuloy pa rin na humihingi ng palatandaan. Kaya't nasabi ni Kristo itong mga salitang ito, na lahing masama at di tapat sa Diyos. Nung Martes, karugtong pa rin, sinabi niya, "Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." Ito yung panahon naman, habang siya ay nagtuturo, may nagsabi na nasa labas ang kanyang ina at mga kapatid. Pero muli, pinagkadiinan ni Kristo na ang pagiging ina at mga kapatid ay yung mga sumusunod sa kalooban ng Panginoon. At nung Miyerkules, ang sabi din ni Kristo, ito yung pagdiriwang ng kapistahan ni Santa Maria Magdalena na si Maria ay umiiyak habang naroroon sa labas ng libingan at hindi niya nakilala ang Panginoong Jesucristo na nabuhay. Pero nung napakilala si Kristo at tawagin si Maria sa kanyang pangalan, doon namulat ang kanyang paningin at doon din naman ibinigay kay Maria Magdalena
ang misyon. Ang sabi ni Kristo, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at sa inyong Ama, sa aking Diyos at sa inyong Diyos. Kung kaya't ito yung pananampalataya na ipinahayag ni Maria Magdalena na nakita niya ang Panginoon. Nung Huwebes, ang sabi naman ni Kristo, mapalad kayo sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tenga. So, sa mga naipahayag na, para makita natin nawa din na kung gaano tayo kapalad. Kasi ngayon, kahit saan, sa anumang social media platform, pwede ka nang makabasa ng Biblia, makapakinig ng misa, pero nasa sa atin pa rin kung magbibingi-bingihan at magbubulag-bulagan tayo. Kahapon, muli pinaalala sa atin at ipiniliwanag ni Jesus ang talinghaga tungkol sa mga hasik at ang nahuhulog ang isang taong marunong makinig, tumatanggap ng kanyang salita, ninanamnam ito, siya ay namumunga, may tig 100, may tiga-60 at may tig 30. At ngayon, sa pagdiriwang nga natin itong kapistahan ni Apostol Santiago, sinabi ni Kristo, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sino man gustong maging dakila ay dapat maging lingkod. At gusto kong bigyan ng pansin itong pagdulog ng ina ni Santiago. Kasi magkapatid itong si Juan at si Santiago. At yung ina niya o ina nitong magkapatid ay lumapit kay Jesus. Ito yung paraan na sinasabi nga natin, lumalapit tayo kay Jesus, nagdarasal tayo, humihiling tayo kay Jesus. So ang hiling nung ina ay itong dalawang anak niya maupo sa kanan, maupo sa kaliwa. Special seat, special position, big time ang request, maging isa sa kanan at kaliwa, maging dakila pag si Kristo ay naghahari na. Sa inyo po mga magulang na naririto, maging sa mga nasa online, ano bang dinadasal ninyo para sa inyong mga anak? Ano ba? Diba? Magandang buhay naman talaga para sa kanila. Gusto nyo maayos ang kanilang magiging kalagayan para sa future nila. Gusto nyo yan, no? Pero kung titingnan natin, pag ninilayan sinagot ni Jesus, sinabi ni Jesus ng sino mang gustong maging dakila, dapat matutong maglingkod. Hindi po masama na hangarin ninyo na maging maganda ang posisyon ng inyong anak. Hindi masama na ipagdasal nyo sila na sana sila ang susunod na senador, sana sila ang susunod na mga mayor o president man yan. Hindi masama yan. Pero nawa, sa dasal na atin pong ginagawa o hinihiling sa Panginoon, sabayan nyo rin po ng pagtuturo ng magandang asal. Kasi yun yung nawawala. Dasal lang tayo ng dasal na sana yumaman ang anak ninyo, makagraduate ang anak ninyo, maging doktor o kung anumang propesyon, maging chairman, kaya nga ngayon, maging senator. Hindi masama yan. Pero kung puro dasal at hindi nyo tuturuan paano maglingkod, dyan tayo magkakaproblema. Kaya ngayon, marami tayong problema kasi lahat gustong magdakila. Kaya nga minsan, may isip mo, itong mga napapanood natin, matataas ang posisyon nito eh. May mga pangalan. Gusto nila maging dakila sa paningin, pero pag pinapanood mo, mga mukhang tanga naman eh.
Diba? Mga dakila, pero ba't ganun mag-isip? Ganun sumagot? Kasi nga, nakakalimutan nating turuan paano maglingkod. At yung paglilingkod, di ba, sinasabi natin, sa loob lang ng bahay, di ba? O gusto mo maging doktor, gusto mo maging manager, o dapat turuan mo paano muna maglinis ng bahay. Dapat turuan mo paano muna maghugas ng plato. Yung mga basic na ito, nakakalimutan natin o hindi natin tinuturo kasi yun yung paglilingkod. Para bang, hindi yan, doktor ka, hindi ka dapat gumagawa niyan. Parang laging ganon. Magiging lawyer ka, kaya dapat mag-focus ka lang dyan sa pag-aaral. Hindi ka magluluto, hindi ka maglilinis. Kaya alam niyo yun, di ba? Minsan nakakalungkot na kahit sa loob ng bahay, sa magkakapatid, nagkakaroon ng competition. Nagkakaroon ng pagalingan. Kaya, kalaunan, nag-aaway-away sila mismo. So, anong mangyayari sa atin? Kung sa loob nga lang ng bahay, nag-aaway-away na. So, pagdating sa labas, makikipag-away din. Kasi nga, hindi natin iminulat. Kaya ito yung paalala ni Kristo. No, sigurado ba kayo sa inyong hinihiling sa inyong anak? Hindi po masama, no? Hindi masama na maging dakila, pero wag nating kalimutang turuan muna sila paano maging mabuting tao. Amen? Si Santiago, kapatid ni Juan, ay tinawag mula sa pagsusursi ng kanyang lambat upang sumunod kay Kristo. Sa tulong ng apostol na natutong maglingkod sa iba, idulog natin ang ating mga panalangin. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag sa mga apostol. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag sa mga apostol. Ang mga lingkod ng simbahan, naway gampanan ang kanilang tungkulin sa diwa ng paglilingkod at paglalaan ng sarili, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag sa mga apostol. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway makatupad sa kanilang tungkulin na may katapatan at pag-aalay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag sa mga apostol. Magkaroon nawa ng maraming kabataang bukas loob na tutugon sa tawag para sa pagpapari at buhay relihiyoso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag sa mga apostol. Ang mga may sakit naway matutong makibahagi sa kalis ng paghihirap ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag sa mga apostol. Ang mga yumao, naway tanggapin sa kagalakan ng kaharian ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag sa mga apostol. Tulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito ay inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dalisayin mo kami pakundangan sa nagliligtas sa binyag ng iyong anak upang sa kapistahan ni Apostol Santiago na niloob mong unang makainom sa kanyang kalis, kami makapaghandog ng haing iyong tinatanggap na matamis sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giling mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloom ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol, ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman na amin. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami tulungan mo pakundangan sa pagdalangin ni Apostol Santiago. Ngayong sa kapisahan niya'y masaya kami nakinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.